Good morning. It's December 13, Saturday. Say good morning. Good morning. So, dumating yung in-order natin na fertilizer tablets. Kasi napansin ko na, may sasabihin daw si Clark. Look that I made. What's that? It's PVC. Oh, you colored PVZ. By the way, what does PVC stand for? Plants vs. Zombies. Oh, Plants vs. Zombies. Nakakahiligan niya yan ngayon Plants vs. Zombies, right? Yeah. I like to play Plants vs. Zombies. Pinapanood niya sa YouTube. Bumili nga tayo nito. Medyo matagal-tagal natin inantay kasi nung last time, umorder ako, it took a week para ma-notify ako na the order will no longer be coming. So, ito na lang, ibang brand kasing kinuha ko mas mura kasi yun, tsaka mas madami. And look What is it? It's Plants vs. Zombies. Oh, another one? Yeah. Yeah, good I job. have it two papers. Two papers. Yeah. Di ba nga, bumili tayo, in the last vlog, bumili tayo nung Amazon plant. Supposedly, dapat yung lalagyan ko kasi ng root tabs. Unfortunately, hindi siya dumating. It took a lot longer. Kaya nakita ko yung leaf niya, medyo nagiging translucent na yung iba. So, ang gagawin ko ngayon, I need to cut the entire leaf na merong translucent part. And then, yung pot niya, lalagyan natin ng root tabs para magkaroon siya ng enough nutrients. However, dahil maliit yung pot natin, ikakat natin yung tab into half para lang small dose, kumbaga. And then, itatak upan siguro natin ng dagdag na clay soil, yung ginagamit natin for aquarium. So, yun yung gagawin natin ngayon para manumbalik yung kanyang kulay at saka yung kanyang lakas. So, maaga natin pinadeliver yon overnight shipping kasi nga medyo sobrang na-worry na tayo sa halaman na tinanim natin. Baka hindi siya mag-survive. So, kuha lang tayo ng container para hindi tayo magkalat ng tubig. Okay guys, dahil medyo siniseryoso na nga natin yung ating paghahalaman sa aquarium, bumili na rin tayo ng tools na kailangan natin. So ito, nabili ko to sa Amazon. It comes with yung pangkuha ng mga parang namamatay na dahon. Tapos may kasama siyang mga tweezers na malaki para ma-plant mo yung mga halaman. Kung halimbawa, may na-uproot, pwede mo siyang ibalik. At saka kung nagtitrim ka na, gusto mo parang lagyan ng shape, meron din siyang kasamang yung pang-cut. Pati itong malaki na lalagyan natin nung una nating first batch, kung mapapansin nyo, ano talaga to, parang makeup holder, yung mga lalagyan ng mga lipstick do. Ginamit ko siya na parang pwedeng pagtaniman. Kasi nga medyo maganda kasi yung orientation niya, yung parang may slope pababa. Ang idea ko kasi dito is once na mabuhay ko, sana yung mga tinanim kong halaman dito, pa nag-flourish na siya, yung mismong parang container niya, yung plastic container, pakita ko sa inyo, ito siya, bale. Makikita nyo, di ba, nakaslope siya. Yung nakaslope na acrylic na yan, tatabunan ko dapat ng, yung sinabi kong sub-sour tang, yung parang lumot nila. Alam mo yung ba yung nilalagay doon sa miso soup? Parang ganun kasi yung halaman yun nagiging sprawling siya. So, para ma-cover yung parang plastic niya, parang merong, ang idea ko, hopefully, sana, is ma-cover niya at magkaroon siya ng parang sloping orientation. So, guys, tinay ko na rin tong opportunity na to para maayos natin yung ibang places na pwedeng paglagyan. So, kita nyo, ito yung coral, no? Kasi healthy din yan sa isda, So, yun yung ginamit kong pang-anchor. And then, tinali ko tong sub-sour tang. And then, ilalagay ko na lang doon sa mga slot. So, parang may mga maliliit na parang circular patches of green. So, kapareho nito, di ba? Kuha tayo yan. Tapos, doon sa pinaglagyan natin, kukuha tayo ng parang small ball. And then, ibabundle mo lang siya into a circle. Kunin natin to.
Ayan. Tatali natin. So, ang gagamitin natin, thread. Sana mag-work, no? Kasi ni-YouTube ko lang to. Ni-YouTube ko lang din naman to eh. Alam naman tayo. YouTube at saka ChatGPT na ang ginagamit natin ngayon. And then, siguro iti-trim natin siya. Para hindi naman mukhang magulo masyado. Yung parang tipong ang daming nangyayari. And then, lagay natin doon sa isa sa mga slot. Ay, sorry. Hindi ko pa pala napuputol yung thread. Ang ganda nung scissors. Mga parang ang bilis niyang nakakaputol talaga. Ulitin lang natin yan ng 2 pang beses. Pakita ko sa inyo yung final product after. Ayan. After mga 15 minutes, no? Natali na natin lahat. Ayan, merong, 8 bilog ng sub-sour tang. Sana tama yung pagkakapronounce ko. Yes, Clark? What are you doing? I'm planting But in the aquarium. why is my PVC paper is not printing? Okay, we'll print it after, okay? Yeah. Okay. Ayan. So, balik na natin to. Ito naman yung isa nating halaman. Ayan medyo ito translucent na siya. Nakikita nyo ba? Bubulok na siya. So, puputulin natin yan. Yung mga yan. Mga 3 siguro ang mapuputol dito. Para mabilis siyang makarecover. And then, lalagyan natin siya ng top-up ng soil at saka nung ating root tabs. Ito. Yan. Ilalagay natin yan sa ilalim. Sa ilalim, ha? Hindi yan on top or whatever. Basta dapat pinaka-ilalim. At yan, naputulan natin yung mga leaf na translucent, no? Yung mga nabubulok. Kasi normal daw yan sa newly planted Amazon plant. So, ang gagawin natin, gamit na tong ating tong. Kunin natin tong root tabs. Ito. And then, isisiksik natin siya sa pinaka-ilalim. And then, top up na lang natin ng soil para bago natin siya ibalik. Okay guys, natapos na natin yung ating pag-aayos. Actually, meron pang mga leaves na nandun sa may aquarium. Pero, antayin na lang na siguro kainin nung isda natin yung leaves na yun. If not, tatanggalin natin mamaya-maya. Pero so far, natapos na natin yung kailangan natin gawin. Ayun na siya. So, yung Java fern natin, yung sour tang natin, plus yung water lettuce na nasa taas, yung floating. Ito na yung Amazon plant natin. Makikita nyo, no? So, meron ako tinira na isa na may mga slightly transparent na on the edges. Pero, since nakapaglagay na tayo ng root tab, hopefully makarecover siya. And that's more than enough, no? Kasi sa isang pot, naglagay tayo ng kalahati. And then, naglagay din tayo doon sa mismong cascading container para sa mga halaman. Hindi ko lang mapakita, pero mamaya sigurong may ilaw. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura na. Nakukoveran kasi nito eh. Later on, pag nag-improve na yung condition niya, pagpapalitin ko sila. So, etong pot na to, lalagay ko sa likod. And then, yung cascading container natin, lalapit natin dito. Para mas kita. Di ba? Kasi ngayon, nakukoveran eh. Kaya kasi nilagay siya dito para mas expose siya sa araw. Araw at saka yung ilaw natin. Pag nilagay ko kasi siya doon sa likod, makocoveran siya ng Java fern natin. Yung ilaw kasi natin, automatic yan. Umiilaw siya for a good 6 to 8 hours. And then automatic na rin siyang nawawala sa gabi. Medyo yesterday we have decided to rest. No? As in pure, ang sabi nga ni Joyce is chill mode lang ang ginawa natin kahapon. Hindi tayo lumabas, trying to empower ourselves, re-energize ourselves, without thinking for other things and just simply being at home. Enjoying the company, the comforts of your home with your family na nandito sa loob ng bahay. Hi guys! So, ito nga pala yung ating mga halaman. Medyo nakita nyo naman siguro, nakabukas na yung ilaw ng aquarium natin. Gusto ko lang ipakita sa inyo. So far, ayun yung parang naging arrangement niya. Siguro sa kabilang side natin, tignan. Ayan. Nakikita nyo ba? Yung sa likod. Ayan. So, nalagay na natin yung ating root tabs. Dito sa soil. Ayan. Pati na rin doon para tayo may plant box. Hopefully mag-work.
And looks like itong ating Amazon sword plant, hindi pa nga nagtatagal eh. Medyo maganda na yung kulay niya eh. And then nag-top up na rin tayo nung ating clay soil. Hindi ko lang mapakita yung nasa loob kasi nga hindi ko pa paglilipat, no? Pero pag na-switch ko na tong dalawa na to, eto mapupunta sa likod. O once makita ko lang yung leaf niya is talagang thriving na, ilalagay ko yon sa harap dito para yun yung parang makita natin up front. Yan, but so far, so good. Yung hornwort natin, mahaba na rin. Siguro mayroon na tong 12 inches or more. Ayan o. Mahaba na siya. And then, yung mga iba na maliliit, nilagay ko rin dyan sa paso. And then, meron din yung root tabs. Ayan. So, hopefully, mag-grow at wala maging problema. Yun yung hinahanap natin. Mag-thrive ng maayos. And then, update ko na lang kayo ulit after a few days. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.